Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:09 sa hapon. Gikan sa hulong balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipo sa bukos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kang desisyon, mga hibubunan sa napiktuhan na sektor, mga dalagpong nga balita, diri sa Iloilo. Ang mga bahin sa Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sa nagligan ng 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Was sa Martes, Enero 27, tuig 2026. Ini ang inyo tagbalita, Joseph Paul Noblesa Taros. Kagkaroon sa mga pangulong dinalan. Gobyerno probensyal sang Negros Occidental nagpalabot sang kabalaka kag pagbulog sa mga pamilya sang cruise sang MV Devon Bay. Bacolod City kag DOE nagpirma sang kasultanan tungkol sa waste to energy kag solar program. Pagbalik sang judging area sang dinagyang sa city proper kag carousel type nga parada ginaduso sang IFFI chairman. Kagkaroon sa detalye na sa aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bacolod ukon gobyerno probensyal sang Negros Occidental nagpalabot sang kabalaka kag pagbulog sa mga pamilya sang cruise sang MV Devon Bay. Detalye sang balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Pagpalabot sang kabalaka kag pagbulog ang Negros Occidental Provincial Government kag ang bugos nga komunidad sa Monigrense sa mga pamilya na ni Captain Elmar Hucal halin sa San Enrique kag Gijanfer Partosa Marfa halin sa Cadiz City. Sila ang kabahin sa mga cruise ang MV Devon Bay na tungtod subong wala pa nakitaan matapos ang aksidente sa lawod sa West Philippine Sea sa Enero 23. Kadungan sini, ginkilala sa probinsya ang kaisog kag pagkamaayo nga lider ni Captain Hucal sa pagtinguha nga masiguro ang kaluwasan sa iyang mga tinabo. Isa kabuhat nga nagapakita sa pinakamataas nga kalidad sa isang kamarinong Pilipino. Nagpanawagan man ang gobyerno probinsyal sa mga otoridad ka mga maritime stakeholders na padayunon kag pabasugon pagid ang search and rescue operations para sa mga seafarers nga padayon nga ginapangita. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang banaton nga balita, Bacolod City kag DOE nagpirma sang kasugtanan to sa waste to energy kag solar program. Detalye sang balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Pirma ang Bacolod City Government kag ang Department of Energy kung DOE sa isa ka Memorandum of Agreement para sa Waste to Energy kung WTE Development Project. Kadungan sini ang paglunsar sa programa nga Solar Solutions for Government nga nagatuyo nga pasagaron ang enerhiya sa mga pampubliko nga pasilidad samtang ginapanubo sa 10% ang konsumo sa kuryente kagatong sa idalom sa programa. Ginalauman ang pag-deploy sa LED lighting system, inverter type air conditioning unit, smart metering, solar PV installation, kag electric vehicle charging infrastructure. Samtang ang proyektong ng WTE magahimo sang solid waste material nga mangin renewable energy agud mabuhinan ang methane emission kag makahatag sang bungang supply sang kuryente.
Ginpabutyag ni Merga sa taya nga magluwas sa maayo nga garbage collection, ilatiwaan gid nga naputon ang waste to energy plant bilang solusyon sa problema sa basura. Gindaya naman ni Energy Secretary Sharon Garin ang moderno nga matikan sa Bacolod City sa waste management kag energy solution. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harpas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Judging area sang dinagyang sa city proper kag carousel type nga parada ginaduso sang IFFI chairman. Detalye sang balita, Emmy Rose Santiagudo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginagusto ni Iloilo Festivals Foundation Incorporated upon IFFI Chairman Judge Peña ang pagbalik sa original na ruta sa dinagyang festival sa city proper kasunod sa nagkalain-laing reaksyon sa mga pumuluyo sa ginhiwat na dinagyang Festival 2026. Sunod kay Peña, kumporme man siya sa pagpahangtang sa judging area sa bunga dinagyang sa Iloilo Freedom Grandstand kag sa lapas partikular sa Iloilo Sports Complex kag sa Huervan Street. Panguyag niya nga pamatian nga ng mga panuyan sa pumuluyo na ibalik ang dinagyang sa daan sa mga ruta. Luyag naman nga ibalik ang 4.5 ka judging area sa city proper. Yung payag naman ni Eric de Bonigracia, Artistic Director sa IFFI, nga tunan nila kag talakayon sa board ang pagbalik sa ruta sa dinagyang sa city proper. Sunod sa opisyal, unang nila nga nagdesisyonan ang pagsaylo sa judging area sa city proper sa Lapas, agud ma-decongest kag malikawan ang mabugat na trapiko sa city proper. Apang gimpayag niya nga kung amo ini ang mga desisyon sa chairman sa IFFI pati na sa alkalde sa syudad, paggasundon ini nila. Para sa Bagong Pilipinas, ang Rosa Segundo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa paagi ang panubuan ng presyo sang rentals kag food kiosk. Detalye sang balita, Emmy Rose Santiagudo. Pangitaan sang paagi sa Iloilo Festivals Foundation Incorporated o IFFI nga panubuan pa ang presyo sang rentals sang food kiosk sa Iloilo Dinagyang Food Festival. Ini ang pasalit ni Jay Trenes, chairman sa Iloilo Dinagyang Food Festival. Sunod sa opisyal, naka-istorya na sila kay Iloilo City Mayor Raisa Trenes kag ginalantaw nila ang posibilidad nga i-subsidize ang pagrental sa food kiosk. Yung palag nga nagsaka sa 1,000 pesos ang presyo nga sa food kiosk sa bunga tuig kag naglabot sa 18,000 bangod mas manubo ang gintugutan nga magbaligya agud makontrol kag hindi magutok ang dalan. Dugang niya iniman ang labing una nga kayunan nga nagpartner sila sa Iloilo Hotels and Restaurants Association kung ira agud sila na ang magdumala sa bilog na dinagyang food festival. Kung mapanubuan ang presyo sa rentals ng food kiosk, makontrol man kag mapanubuan ang presyo sa mga pagkaon kag inuman. Sa piyak sini ginakabig sa opisyal na nangin madinalagon ang paghiwa sa dinagyang food festival sa mga tuig na mas organisado ini. Madamo man sa kiosk o nga temprano nga naubusan sa food stocks. Kag nangin epektibo ang pagdumala kag paghaboy sa basura na nangin issue sa naglikat na tuig. Pasalig na matinguan pagid nila nga ma-improve pagid ang pag-organisa sa food festival sa masunod na dinagyang festival. Para sa Bagong Pilipinas, sa Rosa Segundo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 265 violators ang nadakpan sa Iloilo City Anti-Smoking Task Force na naglapas sa Anti-Smoking Ordinance sa Tion sa dinagyang festival. Sunod kay Inigo Garingalao, pinuno sang ICAS sa nasambit nga numero 73 ang ilan nadakpan sa Enero 24 kag Enero 25 among highlight sang dinagyang festival. May 192 naman nga nadakpan sa kasimana antes ang kahiwatan. Ikipman sa mga naglapas sa ordinansa ang 3 ka foreigners. Dugang ni Garingalao, halos tunga sa ilan record ng violators, mga pangayaw kag tunga naman. Lunsay, taga Iloilo. Magluwas diri, may 3 man ka establishmento nga naglapas sa ordinansa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga farm inputs ng panagtag sa mga mangunguma sa Negros Occidental. Detalye sa balita, JP Harbas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
Hatag ang Negros Occidental Provincial Government sa farm inputs balor 3 million pesos sa Federation of Irrigators Associations Central Negros Bago River Irrigation System o kanang FIACN-BRIS. Ini nga tikang nagatuyo nga pabaskogon ang seguridad sa pagkaon kag produksyon sa probinsya bilang inisya nga bulig na pulo sa 44 ka mga member association ang nakabaton sa mga farm inputs kaangay sa mga binhi, abono, pestisidyo kag mga makinarya. Sulo sa opisyal sa nasambit nga federasyon, nakugid ang bulig sini agud mapasaka ang kalidad kag kadamuon sang patubat sa mga manguba. Ining inisyatibo nagatuyo man nga pataas ang palangabuyan sang mga manguma kag masiguro nga may ara sila sang estable nga kita. Ang iban pa nga asosasyon ang ginalauman nga makabaton sa amo nga suporta sa labing madali nga panahon. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo Provincial Government nag-turnover sa cheque sa 4 ka barangay para sa konstruksyon kag rehab sa mga multi-purpose covered gym kag dalan. Detalye sang balita, Marian Grace Sereniata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Turnover sang cheque ang Iloilo Provincial Government sa 4 ka barangay sa probinsya para sa konstruksyon o rehabilitasyon sa multi-purpose covered gym kag dalan. Nagbaton sa 2.3 million pesos ang sitio Kalumbuyan, Barangay Bantod, Fabrika, Dumangas, masobra sa 3.2 million pesos ang Barangay Hamud, Batan, kag masobra sa 4.7 million pesos ang Barangay Lambuyaw, Oton para sa construction kag rehab sa multi-purpose gym. Mismo si Iloilo Governor Ari Dapasol Jr. ang nag-turnover sang cheque sa mga barangay. Samtang kin-turnover naman ni Provincial Administrator Dr. Raul Banyas kay Barangay Katin Melcher Lopez ang masobra sa 2.9 million pesos nga cheque para sa pag-complete sang dalan sa Barangay Balibagan Este, Santa Barbara. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Sereniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mga nag-graduate nga household sa Pantawid Pamilya Pilipino Program sa DSW Field Office 6 naglabot sa masobra 117,000. Detalye sang balita, Marian Grace Sereniata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Labot na sa 117,000 nga household ang nakagraduate sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4P sa Western Visayas as of January 5, 2026. Gimpahayag ni Department of Social Welfare and Development Field Office 6 OIC Regional Director Joselito Estember nga nag-exit o kung nag-graduate na sa programa ang mga benepisyaryo bago nalabot na ang level 3 o self-sufficient level o kung wala na sa may ginamonitor ng kabataan edad 18 years old pa nao. Sa masobra 117,000 nga nag-exit o nag-graduate, masobra sa 15,000 sa Ilag gikan sa Aklan, masobra sa 18,000 sa Antique, masobra 24,000 sa Capiz, masobra 4,000 sa Guimaras, masobra 54,000 sa Iloilo. Sa karon may masobra pa sa 151,000 nga active 4-piece household beneficiary ang DSWD6 kung sabihin masobra sa 274,000 ka kabataan ang ginamonitor halin preschool to senior high school pinaagi sa education conditionalities. Samtang ginpahayag man ni RD Estember nga may masobra sa 100,000 nga exiting 4-piece beneficiary bango nalabot na ang 7 ka tuig nga maximum residency program. Ang 4-piece isa ka National Poverty Reduction Strategy kag Human Capital Investment Program nga nagahatag sa conditional cash transfer sa mga maimol nga household para makapamaayo sa ila ikaayong lawas, nutrisyon kag edukasyon. Kada bulan may ginabaton nga cash grant ang mga estudyante kag nagabaton man sang health grant kag rice subsidy ang mga benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Sereniata, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Publiko. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga sobrang estudyante sa Putotan ginpaidalom sa dental preventive care. Detalye sang balita, Marian Grace Sereniata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginpaidalom sa dental routine preventive care ang 995 ka estudyante sa Rizal Elementary School sa Putotan, Iloilo. Ginpangunahan sa Iloilo Provincial Health Office Oral Health Program, kaupod ang Dr. Connie Lazaraga del Mundo Foundation ang dental routine preventive care sa mga estudyante. Tinutuyo sa kaliwatan nga i-promote ang oral health at preventive care sa mga estudyante. Magluwas sa paghatag sa dental nga serbisyo, nagpanagdag man sa oral hygiene kit sa mga estudyante. Nag-upol sa aktibidad si Miss Iloilo Heartfelt Queen 2026
Angel Ann Pulines Teruel. Para sa Bagong Pilipinas, Mel Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Suspindido ang klase kag trabaho sa Aklan State University Ibahay Campus sa Banwas ang Ibahay Aklan matapos makabaton sa bomb threat ang universidad. Sa ginpagwa ang advisory sang ESU, ang threat kay padala sa Messenger app. Sa karon nagpakigangot ang universidad sa motoridad agud ma-verify ang bomb threat. Prioridad sa Aklan State University ang safety sa mga estudyante kag tanan nga empleyado sa universidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Impact sa magnitude 1.7 nga linog ang uton Iloilo alas 8:39 kay inasang aga sunod sa tibok sina may kadalumon nga 031 kilometers. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Magapadulong ang voters registration sa Commission on Election Iloilo City sa distrito sang Arevalo subong nga semana sa Miyerkules Enero 28, 2026 sa Barangay Santo Domingo Barangay Hall. Ang schedule sang registration Enero 29 sa Mohon, Arevalo, Enero 30 sa Santo Niño Sur, samtang Enero 31 sa Santo Niño Norte. Pinapangabay sang Comelec ang magproseso na sang updating sang records pagparehistro sa mga bag-ong abutante samtang may kahigayunan pa. Magalawig ang registration tubtob sa bulan sang Mayo para sa nagahilapit nga barangay NSK election nga pagaywato naman sa bulan sang Nobyembre 2026. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Isa ng top 4 most wanted person sa probinsya sang Antique sa Barangay Poblasyon, Antipas, Cotabato. Ang suspect kilala nga si alias Bulit, 43 anyos, kag residente sang Purok 6B, Barangay Poblasyon, Antipas, Cotabato. Kaso nga murder ang ginapangatubang sang suspect indingob nga puwersa sang Kulasi Municipal Police Station, Antipas Municipal Police Station Provincial Intelligence Team, Antique PPO, kag Regional Intelligence Unit 6 ang nagpatigayon sa operasyon sa karon sa kustudiya sang Kulasi MPS sa suspect para sa nagakaigo nga disposisyon sang iyakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa mga katapos ang Land Transportation Office San Carlos City ang pagkandak sang Defense Driving and Road Safety Seminar para sa mga katapos ang Bureau of Jail Management and Penology San Carlos. Tinutoy sini nga mapasangkat pang pagtudlo sa responsible driving sa pila ka personnel agud mapataas man ang ila road safety awareness. Sanay Jeff Saison kag Winchin Mijares ang LTO-NIR ang nagpanguna sa pag-lecture na hanungod sa defensive driving practices, traffic safety principles kag accident prevention strategies. Ang LTO Negros Island Region kompetido gid sa pagtudlo sa mga motorista kabuylog ang nagkalain-lain nga ahensya sa gobyerno sa pagluso sa road safety education pag sa interagency collaboration. Philippine Standard Time, alas 4:26 sa hapon. Kagamiento man natipon nga balita sa PBS Radyo Pilipinas Iloilo News Team Martes, Enero 27, 2026 para sa Bagong Pilipinas. Joseph Paul, Noblesa, Tapos. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo